Kasama natin ngayon si Nino Bonito Padilla, the founding chairman of Cebu Press Club. Nino? Oy, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, hapon, gabi sa mga nanonood sa atin. Okay, let's get straight to the point. Puwersa Balita. Puwersa Balita. Why and how was the Cebu Press Club founded? Okay. Una sa lahat, tayo po isang broadcaster. Parang isip, salita at gawa. Tayo po yung broadcaster, tayo pinagsimula dito sa Kamaynilaan bilang isang broadcaster ng DZRH. Ngayon ay bumalik tayo sa ating bayad sa Cebu at nakita po natin kung anong pwede po nating maitulong sa ating mga kababayan at mga kamedya. So nakita natin kung saan pwedeng anong lugar or saan tayo lulugar sa ating tulong sa kanila. So number one, paano tong Cebu Press Club? Ang Cebu Press Club, ang dami pong mga media practitioners doon sa Cebu. Alam po natin na ang media, hindi man lang sa Cebu siguro, kundi sa lahat ng mga lugar dito sa bansa. Na minsan ay sabihin natin, feast and famine ang economic stand dito. When you say fiesta, kung meron bang mga project-based to hindi yung mga network-based. So ito yung I'm talking about the freelancers. Kung may mga nagpatulong sa kanila, i-broadcast ang kanilang mga produkto o di kaya ipopromote ang sarili nila, may makakita itong mga broadcasters na ito. Pero kung wala, famine, gutom. Pero paano kaya mag-survive ang isang broadcaster sa panahon ng tagutom? Kaya pumasok po tayo, magbibigay po tayo ng mga livelihood programs kung paano po ito. Kasi kung hindi yung compromise yung integrity ng journalism mismo. Kasi walang pera, kailangan mag-survive. So we have to put some thing there. We have to help them in between famine and feast. So, I'm talking here about the freelance broadcasters and retired broadcasters. Madami po yan. Kasi pagkatapos nila sa kanilang mga network, wala na po silang mapupuntahan. Yung mga broadcaster kasi, alam mo yan, idol. Pag natapos mo yung parang retirement age ka na, siguro mga 1 year lang siguro magpapahinga ka and then you will go back again sa pagiging broadcaster. Kasi sabi nila, once tested, always wanted.